Nandito pala ako sa building na ito mga kabayan. Ito yung orphanage dito. Magiging tirahan ng mga batang pinabayaan, walang mga magulang. Ito yung mga magagandang bahay dito mga kabayan, no? So ayun po mga kabayan. Kaya may bisita ako mga kabayan, no? Nagpasyal-pasyal ng anak ko at saka asawa ko. Ito yung tinatrabuhan ko dito. Ayan. Ito na yung ED mga kabayan, no? Kung saan wala nang bahay. Ito na yung huling bahay dito. Papunta kami dun sa may supermarket. Bibili ako ng luya mga kabayan. Mataas kasi ang bike mga kabayan sa kanya. Hello po, good morning mga kabayan. So ngayon papasok na naman tayo sa trabaho. Umaga dito alas 7 dahil holiday dito ngayon mga kabayan. Hindi sana ako papasok. Pero sayang naman kasi yung oras per hour kasi dito yung pasukan namin mga kabayan. Pag hindi ako papasok wala pa rin akong sahod kasi nga per hour kahit holiday dito. Pag may holiday may plus mga kabayan, pero kadalasan dito ng mga tao pag holiday hindi sila pumapasok. Kaya ngayon mga kabayan titingnan ko kung sino ba yung pumasok. Baka mamaya ako lang isa. Ito po yung umaga natin, no? Walang katao-tao sa labas kasi nga kadalasan dito hindi pumapasok pag holiday. So mga sasakyan dito nakaparking lang. Ibig sabihin hindi sila nakaalis dahil nga tulog pa sila, dahil wala silang balak na pumasok pag holiday. Tingnan nyo yung harap dito yung school. Ayan. So walang katao-tao. So ngayon mga kabayan pupunta tayo doon sa tinatrabuhan ko. Ito po yung sasakyan natin. Medyo moist na naman mga kabayan, no? Ganito presko yung ating panahon. Pag dry kasi mga kabayan masikit yun sa kamay at hindi din maganda yung dry. So mas gusto ko nito yung moist, pero yung lamig lang nito ay medyo nanunuot. Ayan. So papunta na po tayo mga kabayan, ha. Tingnan natin mga kabayan kung may masalubong ba tayo na sasakyan hanggang pagdating dun sa tinatrabawan natin. Kasi dito kahit tao wala mang naglalakad. Pag sa atin, pag umaga nito, may nagkukuha na, nagkakape na sa labas. Alas 5 pa lang ng umaga. Ay, may naglalakad naman, no? Yung iba papasok ng trabaho nito kasi hindi naman nag-holiday yung iba dito, gaya ng mga restaurant mga kabayan, no? Ayan, so ganito yung city. Ito yung city mga kabayan, no? Walang katao-tao talaga, oh. Holiday na holiday talaga, no? Kahit hindi holiday naman mga kabayan, pag umaga wala pang tao-tao. Ito na yung school mga kabayan na ginawa namin. Dito mag-aaral yung anak ko. Sa August daw magbubukas. So titingnan natin, no? Medyo malapit dito at malaki dito yung eskwelahan. Ayan mga kabayan, ito yung nadadaanan natin. Talagang napakatahimik. Walang katao-tao sa kalsada. Ilan-ilan lang yung mga naglalakad. Kasi halos ng mga establishment ngayon sarado pa. Kadalasan mga bayan, mga alas 9 pa yan magbubukas. Alas 10. Ayan. Ganito kalinis yung kalsada dito. Pagka walang snow, napakaganda mga kabayan. Yung snow kasi mga kabayan, sa una lang yan maganda pag hindi mo pa na-experience. Kasi ma-miss ka kasi wala sa atin sa Pilipinas. Pero pag palagi mga kabayan, nakakatamad na din lumabas at medyo mahirap din mag-drive at maglakad sa snow. Napakadulas, lalo na pag makapal dito, napakakapal ng snow dito. Mahirap gumalaw. So malapit na po tayo sa tinatrabuhan natin. Ito yung tax office dito sa right side natin. Ayan. So may bus mga kabayan, no? May nagbabiyahe na na bus dito umaga. Yung iba kasi pag walang sasakyan at saka medyo malayo nagbabus sila kasi medyo mura lang naman mga kabayan yung pamasahe sa bus. 2 hours or 3 hours ata. Nasa 20 Danish kroner lang bayad mo or nasa 160 pesos. Ayan. So tingnan natin kung may pumasok dito, no? Ayan, nandito na po tayo sa aking tatrabuhan mga kabayan. Ito po yung tinatrabuhan natin. Renovation po ito. Ito yung buong paligid natin, oh. Walang katao-tao talaga at napakatahimik. Ito na po yung fish market, katabi lang namin. So tingnan natin dito mga kabayan kung mayroon nang pumasok. Malalaman naman natin yan kung bukas. Yung may snow pa dito, oh. Hindi pa rin natunaw dahil medyo malamig pa rin yung umaga. Tingnan natin kung... Pero may susi naman ako dito. Wala.
So tayo pa lang yung nauna mga kabayan, no? So wala talagang pumasok. Dito na tayo sa loob. So walang katao-tao dito. Ako lang talaga yung magtatrabaho ngayong holiday. So ito po yung ginagawa ko dito. So nagtanong kasi si kabayan kung ano ba daw yung trabaho ko. At ipakita ko daw yung tinatrabaho ko. So hindi ko ipakita yung buo mga kabayan, kundi ipakita ko lang kung ano yung ginagawa ko. Ito po yung ginagawa ko dito, mga wiring po ito sa ilaw, mga control sa mga fire. So electrical po yung trabaho ko, electrician. So ito po yung mga bahay na ginagawa namin, renovation, construction at maintenance po yung company namin. So ayan mga kabayan, at ako yung magtatrabaho na po. So break time ko ngayon alas 3. Yung mag-ina ko mga kabayan, wala silang pasok dahil holiday ngayon. Nandun sila sa unahan, no? Subukan natin videohin kung makuha. Nandun sa unahan yung mag-ina ko mga kabayan. Sama niya yung dalawang anak namin. Tingnan natin kasi tunaw na kasi yung river ngayon. Ayan sila. Yan. 3 sila. Yan. So river yan mga kabayan. May mga pato na dyan. Duck. Dami nang gumagala kasi hindi sobrang lamig. Dahil makulimlim mga kabayan, no? Tapos hindi naman malakas yung hangin. Andyan na sila mga kabayan, no? Naglalakad-lakad sila. Sama ng misis ko yung anak namin na 2. Yan, may nagja-jogging pa dito sa labas, oh. Napakaganda kasi ng panahon, hindi malakas yung hangin. Yan, so nagamit yung binili namin na stroller. Pasyal-pasyal sila kasi madalas sila sa loob lang ng bahay. Sa school, pagtapos ng school, bahay lang. Hello! May bisita ako mga kabayan, no? Nagpasyal-pasyal ng anak ko at saka asawa ko. Ito yung tinatrabuhan ko dito. Yan. Holiday kasi ngayon, wala silang pasok. At tapos break time ko ngayon. Hello, Axel, Amaya. Hello, Amaya. Good morning mga kabayan. So ngayon nandito ako sa bahay dahil susunduin ko yung panganay ko. Ihatid ko siya sa school. Ngayon kasi mga kabayan, hindi niya pa kabisado papunta dun sa eskwelahan. Pero pag nasanay na ito mga kabayan, siya na lang maglalakad. At pagka yung school kasi na malapit dito sa amin mag-o-open mga kabayan, madali na lang yung matandaan. Ito lang po yung kama namin dito, yung area namin mga kabayan. Medyo maliit lang pero okay na to. Dahil mura lang naman yung rent namin dito. May kusina naman sa loob. Tapos dito may CR na. Yung anak ko mga kabayan, nagpe-prepare na siya sa kanyang bag. Tapos pabaunan lang namin ng prutas at tinapay. Meron naman silang pagkain pa ng halian doon, pero pabaunan pa rin namin at saka tubig. Tapos may mga gamit na sila doon, may mga color na lapis. Kompleto naman sila sa gamit sa eskwelahan. Kaya hatid ko natin yung anak ko mga kabayan sa school niya. Medyo moist lang ngayon yung paligid mga kabayan dahil umuulan siya at medyo malamig na sa 0 degrees tayo. Diyan lang sana yung school niya mga kabayan, malapit lang sana. Ayan. Pero doon kasi sa inassign sa kabilang school, medyo walking distance pa siya. Pero hindi naman kalayuan. Pero kailangan kong ihatid itong anak ko dahil hindi niya pa kabisado itong lugar. Baka mamaya mawala siya. So nandito tayo sa isang lugar. Ito na yung ED mga kabayan, kung saan wala nang bahay. Ito na yung huling bahay dito. So nandito tayo ngayon sa yung pinakaunang project namin, year 2022 pa. So ito 4 na building na ganito, 3 building na ganito mga kabayan. 1, 2, 3. Pinadala ako dito ng boss ko dahil magpapalit tayo ng ilaw mga kabayan. Dito na building, lahat papalitan ko na ilaw, yung may mga busted or may mga pundido sa mga stairway. Ayan. So yung huling bahay dito mga kabayan, ayan na lang. Tapos wala nang daanan sa likod, pero naghuhukay sila kasi lalagyan pa daw nilang bahay. Tapos ito yung mahabang mataas dito na bundok. Ayan, may snow pa rin siya, no? May mga construction pa dito. Halos dito mga kabayan, mga tataas na ng mga building. Ayan, mga building yan doon. Ayan. So ngayon mga kabayan, magtatrabaho na ako at papasok ako dito sa loob. Ngayon mga kabayan, pabalik na naman ako doon sa main na trabaho ko talaga. Dito kasi nag-maintenance na ako dito kasi project namin to. Magdadalawang taon na ito mga kabayan. So mayroon na siyang busted na ilaw. Ayan, ito po yung lugar dito. Medyo matataas yung building dito mga kabayan. Modern na tong mga bahay dito kadalasan. Ayan.
Ito yung mga magagandang bahay dito mga kabayan, no? Maganda yung pagkagawa nila dito. Meron lang gumagawa dito sa gilid na construction. Pag ganitong summer mga kabayan, busy yung mga gumagawa sa labas dahil wala siyang snow. So ayun po mga kabayan, nandito na tayo sa malapit sa mga magagandang bahay, makukulay. Ngayon alas 5 na dito ng hapon. Uuwi na ako ng bahay dahil tapos na yung trabaho ko. Nandito pala ako sa building na ito mga kabayan. Ito yung orphanage dito. Yung mga bata na naghiwalay yung mga magulang, iniwan sila, wala nang mga magulang. Bali ito yung orphanage sa atin. Meron ding orphanage, no? So i-share ko lang sa inyo mga kabayan. Papakita ko dito sa inyo yung project namin dito. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Tara, samahan nyo ako. Ito yung buong paligid natin mga kabayan, no? Bali renovation to mga kabayan. Nirenovate na tong building na to, pero matagal na building na ito. Tapos sa baba natin yan yung fish market, no? Ito yung buong paligid natin. So alas 5 na dito ng hapon. Tapos yan po yung nag-iisang mall dito sa Greenland. So nasa city talaga tayo, nasa sentro. Ayan. So ngayon pasok tayo dito sa loob mga kabayan. I-share ko lang sa inyo kung ano yung itsura nitong orphanage, yung magiging tirahan ng mga batang pinabayaan, walang mga magulang. May mga magulang man pero iniwan na sila, hindi na inalagaan. Kaya yung gobyerno dito gumagawa sila ng mga building para sa mga orphan. Ito mga kabayan, sample ng mga kwarto dito. So kami ang gumawa dito sa electrical lang. Yan, di naman sa kalakihan, pero hindi ko alam kung ilang kama dito o double deck ba to. Tapos yan, may mga heater na sa mga kabayan, no? So kami gumawa nitong mga ilaw, itong mga switch. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 14 ito lahat na kwarto mga kabayan, no? Kabilaan ito, meron din dito. So pag titira dito yung bata mga kabayan, kompleto na sila dito. Mayroon na yung mga kabinet, kama, mga gamit sa pagkain, kusina, at saka mayroong nagluluto sa kanila. Siyempre mga bata sila, no? Hindi pa marunong, kailangan silang alagaan. So may kababayan din tayong Pilipina, pero sa kabilang orphanage yung na-assign mga kabayan. Doon yung trabaho niya sa mga orphan. Ito mga kabayan, no? Yung city. Medyo busy yung tao ngayon dahil holiday. Ako lang kasi dito ang nagtrabaho at nagpumasok. So ayan sila, oh. Ayan. Ito yung loob mga kabayan, no? Okay na okay, no? Ang linis at saka finish na yung pintura. So ito yung pagka-renovate dito. So yung company namin ang nakakuha sa bidding para sa electrical. Ayan. So ito po yung ginagawa ko dito. Nagkakabit po ako ng wire para sa ilaw. Ayan po. So 14 ito lahat mga kabayan. So mayroon na din itong CR dito. Ito yung magiging CR nila. Ito din meron. So babae lalaki ata to. Tapos dito, parang ito yung kusina nila dito. So may mga gamit pa tayo dito, no? Ayan, magiging kusina nila dito, TV room. So ito yung tambayan nila dito mga kabayan. Bali, ito na yung pinakataas mga kabayan. Sa ibaba, mayroon din mga kwarto doon. So ganoon din yung itsura. Bali, dito tayo sa first floor. Kasi mayroon itong ground floor mga kabayan, no? Tapos dito sa kabila, mayroon pa ding parang kuan dyan mga kabayan. Para hindi ko alam kung anong type yan dyan. Kasi may open siya eh. Parang mga function hall dyan. So ginagawa pa rin in extension ito. Mayroon din yan dito mga bata na yung mga magulang naghiwalay. Tapos hindi nila ilaalagaan yung anak nila. Yun, walang nag-aalaga. Kaya doon kinukuha ng gobyerno itong orphanage na to. Ang kagandahan ng dito, kahit iiwan sila ng magulang nila, kapag lumaki sila, pwede silang makapagtrabaho dito, mabilis silang makapagtrabaho, mabubuhay nila yung sarili na paglaki nila. Lalo pag 18 years old dito, mayroon iba nga mga kabayan, 15 years old or 14, pwede na silang parang magtrabaho, mag-duty-duty sa mga supermarket. Pero kadalasan dito, 18 years old mga kabayan, kahit hindi ka na mag-aral, no? Tapos ka na pag-aral niyan, alam mo lang bumasa, magbilang, ay makakapagtrabaho ka dito, magkakapira ka, basta masipag ka lang mga kabayan. Kasi may mga kilala ko dito hindi na nag-aral. Nakapag-aral sila hanggang grade school lang, high school, pero hindi sila nag-kolehiyo. Hanggang mga 18 years old sila nagtrabaho na. So malaki-laki na din yung naipon nila para sa pensyon daw. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho mo mga kabayan, walang absent. Ay, hello po mga kabayan. So ngayon lalabas kami ng anak ko. Ayun yung anak ko, nauna na siya. Gusto niya kasi maglaro ng bike mga kabayan. Nung nakaraang linggo pa yan siya nagyaya sa akin. Kaso lagi akong pagod sa trabaho. Ngayon nalabas ako kasi merong gamot dito na pinabili si kabayan nung nagbakasyon pa ako. Decolgen ito mga kabayan at saka Rexidol 40. Decolgen at Rexidol 40 pinabili niya.
So magkikita daw kami kasi bibigay ko to kasi kunin niya mga kabayan ang gamot. Ayan yung anak ko mga kabayan, kinuha niya na agad yung bike. So mga 1 linggo na din siguro mga kabayan, hindi ko siya nasamahan, gustong magbike. So ngayon medyo nakuhan tayo ngayon, maganda yung panahon. Hello kabayan. Bike muna. Ayun mga kabayan, nandito na kami ng anak ko. Ito yung paligid natin, no? Alas 6 na ng gabi dito. Maliwanag pa rin, pero wala siyang araw, no? Ayan, so papunta kami dun sa may supermarket. Bibili ako ng luya mga kabayan. Ganito dito kapag may kulang mga kabayan, no, na hindi mo nabili. Wala kasi kaming sahod mga kabayan nung nakaraang araw. Kanina lang dumating, kaya naubos yung stock namin. So ngayon magbibili tayo ng luya. Ito po yung paligid natin. Punta tayo ng grocery store. Tuwang-tuwa yung anak ko dahil nakalabas na naman siya. Hindi ko kasi ito pinapayagan maglabas na siya lang mag-isa mga kabayan. Dahil bago pa siya dito, nag-a-adjust pa siya. Hindi niya kabisado kung saan ang mga area dito. At baka mawala. Napakalamig pa naman mga kabayan kahit ganito summer. Kaya medyo mahirap pagkapakawalan ko siya mag-isa lang. Ngayon ginaguide ko siya mga kabayan, sinasama-sama ko siya. Sinasabihan ko siya na huwag tumawid dyan sa mga traffic light kapag pula pa. Dapat dito sa dadaan yung mga puti na yan. Tapos sa gilid lang siya. Nakikinig naman siya. Pero hindi ko alam kung saan na siya. Nakabike kasi. Ito yung paligid natin, no? Wala masyadong tao. Ayan. Dito na siya. Hinantay niya ako. Sige na. Tawid ka na. Pwede ka namang tumawid dyan kahit may sasakyan. Pero tingnan mo. Sige, diretso na. Kaya magginto lang man ang sasakyan dito. Pag ganito puti, diretso ka na. Yan, may sasakyan, oh. Sige, diretso lang. Ayan, maghinto lang man yung sasakyan mga kabayan. Basta dito ka lang sa may puti na dadaan. Dito ka lang sa gilid, ha? Ayan. So tumunog na yung simbahan. May white church kasi doon. Dandan lang. Medyo marami-rami tao lumabas ngayon mga kabayan kasi sahod kasi ngayon. So nagkasahod na din si Mrs. mga kabayan. So yun yung pambili natin ng grocery dito. Kasi nung nakaraan mga kabayan, naubos talaga yung budget namin nung pabalik kami dito. So saktong-sakto talaga na naubos at biglang dumating yung sahod. Yung sa akin sa sunod na araw pa mga kabayan, no? Dahil hindi kami magkasabay. Ano yan? Rope? Ha? May gusto siyang bilhin. Ano to? Rope. Gusto mo magtalon-talon? Saan ka magtalon-talon? Bawal ka magtalon sa bahay kasi makakuha nyo. Manginig yung bahay doon. Sa atin tagal kong naghahanap ng manok. Yan, may manok na dito. Kaso nasa 1.7 kilo siya. Medyo malaki-laki ito. Nasa 71 Danish kroner siya. Dati kasi nasa 1 kilo lang siya mga kabayan. Pero doble din yung price. Ayun mga kabayan, nakabili na kami dito. Ito, lagay muna natin to. Ilagay muna natin yung pinamili natin. Ayan, oh. Kaya lang yan, eh. Kuya Cham Cham. Ayan, mag-drive na siya. Mataas kasi ang bike mga kabayan sa kanya. Mahirapan ka dyan. Buwelo na lang. Hindi pa kasi kami nakabili ng bike mga kabayan na para sa kanya. Napa kami ng mura sa online. Ito alam mo na gamitin niya. Sige, sakay na. Sige. Uy, wait lang. Kaya na. Paliko-liko ka, ha. Wait lang, may sasakyan. Huwag kang lumagpas. Sige na. Okay na. Let's go. So ngayon mga kabayan, pabalik na kami dun sa bahay. Meron pa rin snow. Medyo malamig-lamig pa rin. Nasa 5 degrees Celsius yung lamig. Malakas din magbike tong anak ko kahit payat lang at maliit. Hindi kasi komportable yung bike sa kanya mga kabayan dahil maliit siya niya, malaki ang bike niya. Ito yung harap namin. Ito yung eskwelahan dito mga kabayan, no? Tapos yan yung bahay namin, no? Dito sana yung eskwelahan na malapit sa amin. Kaso hindi dito nilagay yung anak ko. Nandun sa kabila. Walking distance pa siya. Kasi sabi nila, August kasi mga kabayan, pag-isaya na yung school na ito at saka yung pinasukan ng anak ko sa bagong school. Hello po mga kabayan. So may mag-juice kami. Gusto daw mag-juice yung anak ko. Ayun, yun siya. Stuck! Wala, hindi mo yan dyan. Saan yung takip?
Ikaw tagalagay. Ha? Siya ako tagalagay ah. Gusto nilang uminom ng juice, mga kabayan. Ito, may juicer kami dito. Sige. Ako na. Lagay mo yung apple pa. Yung apple, apat. Yan, dito yan lalabas yung katas, mga kabayan. Sige. O, sige, isa. Diyan na, kasya. Daki na yan. O, sige, iwan mo dyan sa baba. Saan baba? Ay, di na Ito, ganun mo. Sige. Yan. Lagay mo yung kuwende. Carrots. Carrots mo lang, carrots. Yan, carrots. Tapos yung orange. Ako na. Orange. Orange, carrots, saka apple mga kabayan. Nag-aantay na yung customer ko. Oh, lagay mo, Cham. Lagay mo yung carrots pa. Oh, sige. Sige. Yan. Tapos lagay mo yung orange. Sige. Sapa, orange. Lahat mo na yan. Oh, sige. Oh, dami na mga kabayan, no? Isang baso na yan. Sige lang, kaya pa yan. May isa pa carrots. Oh. Ay, apple. Ilagay mo yung apple. Oh, kaya pa yan. Sige. Patikim mo na, patikim. Ilagay mo na yung apple. Sige. Sarap. Ayusin mo paglagay. Ito. Sige lang. Makakuha naman yan. Ay, wag, mabiyak. Hatiin mo muna. Sarap na nga. Yan, puno na mga kabayan, no? Sakto-sakto lang talaga. May apple, carrots, at saka orange. Ayan, ito na po yung juice natin mga kabayan. Ipainom na natin na ito sa kanila. May carrots ito, orange, at saka apple. So, tatlong klase. Ayan na, uminom na sila mga kabayan ng juice. Yan yung kuha namin dito. Pangpalakas ng immune. Vitamin C. Ayan, so yan. Paborito nila itong mga juice. Mayroon pa dito. Dalawa kami ni Mrs. dito. Ayan. Cheers! Cheers, Amaya. Cheers, kuya. Cheers, kuya. Cheers! Ubos na kay kuya. Meron.